Sa likod ng matitinding isyu ng seguridad, digmaan at diplomasya, may mga personal na laban na hindi natin madalas makita sa balita. Isa na rito ang kwento ng mga taong gustong maglingkod sa kanilang bansa pero hinahadlangan hindi dahil sa kakulangan sa kakayahan, kundi dahil sa kanilang pagkakakilanlan. Isa sa mga sentrong usapin sa Estados Unidos sa mga nagdaang taon ay ang karapatan ng mga transgender na makapaglingkod sa militar. At ito ay hindi basta simpleng debate lang. Ito ay naging isang legal, moral at politikal na labanan na umabot pa sa mismong Korte Suprema ng Amerika. Inanunsyo ng United States Military na agad nang sisimulan ang proseso ng pagtanggal sa humigit kumulang 1,000 na transgender troops na hindi voluntaryong aalis bago ang Hunyo. Ang hakbang ay alinsunod sa utos ni US President Donald Trump noong Enero na nagbabawal sa transgender sa military service na pinahintulutan ng United States Supreme Court ngayong linggo habang patuloy ang mga kaso laban dito. Ayon sa Pentagon, ang mga tropang may gender dysphoria diagnosis na hindi voluntaryong aalis ay sisibakin simula June 6 para sa active duty at June 7 naman para sa reserves. Sa kabuuan, may 4,240 na kasalukuyang nagsisilbing tropa na may ganitong mga diagnosis batay sa datos ng Defense Department noong nakaraang taon. Ipinapakita ang kaso ng isang transgender individual na may diagnosis ng gender dysphoria at aktibong nagsilbi sa militar ng US, kabilang na sa active duty at reserves. Sa halip na suporta, ang kanilang karapatan ay naharap sa serye ng pagbabawal, diskriminasyon at malalim na stigma. Noong panahon ni dating US President Donald Trump, inilabas niya ang isang patakaran na nagbabawal sa mga transgender na pumasok o manatili sa militar kung sila ay sumasailalim o sumailalim sa transition o may gender dysphoria diagnosis. Sa mata ng ilan, ito ay hakbang para sa unit cohesion at military readiness. Pero para sa marami, ito ay malinaw na uri ng diskriminasyon sa pilitang pagbubura sa mga taong may tunay na layunin na maglingkod. Ang utos na ito ay umani ng matinding batikos. Ilang advocacy groups ang agad nagsampa ng kaso. Umabot ito sa korte at kalaunan ay dininig pa sa United States Supreme Court na pinayagang ipatupad ang pulisya habang nililitis pa ang mga legal na argumento. Sa panahong iyon, maraming buhay ang naapektuhan. Maraming sundalo ang pinilit huminto, maraming aplikante ang nawalan ng pag-asa. Pero sa likod ng mga batas at regulasyon, may mga kwento ng totoong tao. Mga taong gustong magsuot ng uniforme hindi para magpakitang gilas, kundi dahil naniniwala sila sa serbisyo, sa bayan at sa dangal. Mga taong sa kabila ng hirap ng pag-amin sa sarili, ay nagkaroon ng tapang na magsilbi, pero ngayoy tinanggalan ng pagkakataon dahil sa kung sino sila. At dito natin makikita ang kabuuang tanong, hanggang saan ang kaya nating itaya para sa tunay na pagkakapantay-pantay? Kung ang militar na sinasabing pantay-pantay, ang turing sa lahat ng sundalo, ay may mga patakarang nagtatanggal ng karapatan batay sa kasarian o identidad, paano pa kaya sa ibang bahagi ng lipunan? Hindi lang ito issue sa Amerika, sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas, patuloy pa rin ang laban para sa gender equality at inclusion. Sa ilang bansa, wala pang legal recognition ang mga transgender individuals. Wala silang access sa gender-affirming care. At mas madalas, wala silang boses sa mga desisyong nakakaapekto sa kanila. Kaya ang ganitong uri ng video, kahit maikli, kahit konti ang detalye ay mahalaga. Dahil pinapaalala nito sa atin na sa bawat batas na nililikha, sa bawat desisyong politikal, may mga tunay na taong apektado. Sa kasalukuyan, habang may mga pagbabago na sa mga patakaran, lalo na sa panahon ng bagong administrasyon sa Amerika, nananatiling bukas ang sugat sa marami. Hindi madaling kalimutan ang tinanggalan ka ng karapatang maglingkod. Hindi madaling patawarin ang sistemang ginawang salamin ang identidad mo bilang batayan ng diskriminasyon. Pero sa gitna ng lahat ng ito, nananatili ang isang mensahe. Ang paglilingkod ay hindi nakabase sa kasarian. Ito ay nakabase sa puso, sa kakayahan at sa dedikasyon. And welcome back here to Live now from Fox. I'm Andrew Kraft. Let's keep it moving with more of these top headlines. A pretty significant ruling today up there at the Supreme Court. I want to put up the order posted there by Jacob Wheeler at Politico. He says
breaking a 6-3 Supreme Court rules the Trump administration's ban on transgender troops from the U.S. military can take effect. Now, remember, this was working its way through the federal courts, but the court now siding with the Trump administration here in lifting a lower court's order that paused the Pentagon's transgender military ban. Now, that was a very short order there, as you just saw in that screen grab of it. The High Court handing the White House a win as Trump seeks to unmake the Biden-era DEI agenda. Now, the court stayed a lower court order allowing the Pentagon policy to take effect. Justices Sotomayor, Kagan, and Brown-Jackson would have denied the administration's appeal and kept the lower court injunction in place. So this was split along kind of ideological lines on the court, 6-3. So at issue in the suit is known as Schilling v. United States, is President Trump's January executive order banning transgender military members. Now, the order required the Pentagon to update its guidance regarding, quote, trans-identifying medical standards for military service and to, quote, rescind guidance inconsistent with military readiness. Now, the initial complaint argued the executive order turns away transgender military members and kicks them out for no legitimate reason. So, quote, rather, it baselessly declares all transgender people unfit to serve, insults and demeans them, and cruelly describes every one of them as incapable of an honorable, truthful, and disciplined lifestyle, even in one's personal life, based solely because they are transgender. That was the initial complaint. So the U.S. District Judge, Benjamin Settle, had issued a preliminary injunction in March that blocked the administration from identifying and removing transgender service members as the suit worked its way through legal proceedings. We now know the High Court ruling on this 6-3, allowing the ban to take effect, lifting a lower court order's injunction that paused the very ban here. So wanted to make sure we got that news into you as well. As so many of you know, these executive orders Trump has signed in now more than 100 days in office, many of which have been halted there by federal judges in federal court jurisdictions throughout the country, that one being one of them there on transgender service in the military. The ban now can go into effect.